Umanat na naman ng kengkoy si dating senador at dating bilanggo. At ngayon ay congressman at proud member ng prosecution panel. Bumanat na naman tong si Laila na tinutunog sana naman ng Korte Suprema. Ay, grabe. Sabi niya, overreach daw. Pagmamalabis daw yung ginagawa ng Korte Suprema na humihingi ng impormasyon sa House tungkol doon sa proceedings doon sa impeachment. Etong si Manang Laila, dumali na naman eh. Di bali kung tama lagi yung basa niya sa batas. Sa lahat ng nakikita ko ay puro mali yung ginawa niya. Mali ka, sabi ng Korte Suprema, olats ka, Laila. Ganon. Ngayon, nagyabang ka pa. Etong si Manang Laila, grabe eh. Basta siya ay nakasandal sa poder. Akala mo kung sino na. Kita mo, noong siya ay nakapwesto, noong siya ay Secretary of Justice, akalain mong mas marunong pa siya sa Korte Suprema? Parang hindi abogado. Ang dami ng sablay niyan eh. Opo. Ang dami ng demanda niyan. She thinks she is better than the Supreme Court. Dito na naman mga kababayan, si Attorney Ferdinand Topacio na bumilta mga kababayan dito po kay Congresswoman Laila de Lima, no? Kasi meron naman pong bagong banat naman daw po itong mga kababayan, no? Si dating senador at ngayon Congresswoman Laila de Lima patungkol dito sa hiningi ng Supreme Court, no? Ng mga documents mga kababayan, verified information and under oath na mga documents. Ayan, yun po yung hinihingi ng Supreme Court at yung sabi ni Congresswoman de Lima mga kababayan ay sumusobra na daw yata itong ginawa ngayon ng Supreme Court mga kababayan at nababahala po siya, no, dito po sa ginawang hakbang ng Supreme Court at baka daw maantala mga kababayan, no, itong impeachment trial ni VP Sara. Kaya ngayon ay medyo maingay po ngayon, no, si Senator or dating Senator at ngayon Congressman Laila de Lima dahil kasama po siya dito sa prosecution panel mga kababayan, no, ng prosecution team sa impeachment laban kay VP Sara at makasama nga po niya dito sila Congressman Chel Jokno, no, ng Akbayan at nila Congresswoman Jervil Luestro mga kababayan, pati na rin si Atty. Lorna Kapunan na kinuha po nilang private prosecutors, no, at kasama rin nila syempre si Congressman Akop mga kababayan, si Congressman Get Flores, no, ng Bukidnon, si Congressman Libanan mga kabayan na kung saan siya po yung kanilang lead na prosecution or lead sa prosecution mga kabayan, no. Kasama rin po dito si Congressman Defensor mga kabayan ng Iloilo kung hindi ako nagkakamali, no. At ito pa, panoorin natin mga kabayan itong komentaryo ni Attorney Ferdinand Topacio dito kay Congresswoman de Lima na akala mo daw hindi abogado, no, kay puro sablay daw mga kabayan itong kanilang ginagawa at matatandaan natin na noong panahon niya mga kabayan bilang DOJ Secretary ay akala mo daw kung sinong makapangyarihan basta't nakasandal sa poder mga kabayan ay grabe daw po itong si dating DOJ Secretary de Lima, no, sa kanyang panahon mga kabayan at pati itong Supreme Court ay kanya pong sinuway mga kabayan, no, kasi nag-issue nga po ng TRO itong Supreme Court patungkol doon sa pagpapagamot ni former President Gloria Macapagal Arroyo sa Singapore ay kanya pong hinarang mga kabayan. So hindi niya po talaga pinayagang makalipad si dating Pangulong Arroyo, no, para magpagamot doon sa Singapore kasama po yung kanyang asawa na si First Gentleman Mike Arroyo mga kababayan. So ito pa mga kababayan, panoorin natin itong si Attorney Ferdinand Topacio. Umanat na naman ng kengkoy si dating senador at dating bilanggo. At ngayon ay congressman at proud member ng prosecution panel. Bumanat na naman tong si Laila na tinutunog sana naman ng Korte Suprema. Ay, grabe. Ano ba naman yan? Sabi niya, overreach daw. Pagmamalabis daw yung ginagawa ng Korte Suprema na humihingi ng impormasyon sa House tungkol doon sa proceedings doon sa impeachment. Teka nga muna, paano naging overreach yun? Etong si Manang Laila, dumali na naman eh. Hindi bali kung tama lagi yung basa niya sa batas. Sa lahat ng nakikita ko
ay puro mali yung ginawa niya. Opo. Impisahan natin. Manang Laila, ay huwag ka na kasing magkunwari na ikaw ay legal luminary. Di ba? Unang-una, yung HDO mo sa yung pag-issue ng HDO noong 2011 laban kay dating Pangulong Arroyo. Di ba dumating tayo sa Supreme Court, ikaw ang nag-argue doon. Gina-justify mo that the Secretary of Justice has the authority to issue whole departure orders. Anong sabi ng Korte Suprema? Mali ka! Mali ka, sabi ng Korte Suprema. Olats ka, Laila. Ganon. Ngayon, nagyabang ka pa. Etong si Manang Laila, grabe eh. Basta siya ay nakasandal sa poder. Akala mo kung sino na. Kita mo, noong siya ay nakapwesto, noong siya ay Secretary of Justice, akalain mong mas marunong pa siya sa Korte Suprema? May TRO na, may temporary restraining order na, kataas-taas ang hukuman na hindi niya sinunod. Di ba? Nagkaroon tuloy ng reklamo sa kanya for contempt. Dahil hindi niya sinunod yung order ng Korte Suprema. Yan, noong siya ay nagkakaso ng drug trafficking, anong ginawa niya? Kinwestiyon niya sa RTC, pumunta siya sa Court of Appeals, umakyat pa siya sa Supreme Court. Yan ay klarong-klarong forum shopping. Dapat alam niya yon kasi sabi niya magaling siya eh. Ano sabi ng Korte Suprema? Ang sabi ng mga korte, forum shopping yan, mali yan. That is tantamount to contempt of court. Yung dumadaldal sila ni Lenny, di ba? Subjudice rin yun. Napakahilig nitong aling ito na magdadaldal tungkol sa pending case, parang hindi abogado, parang hindi niya alam yung subjudice rule. Ang dami ng sablay niyan eh. Opo. Ang dami ng demanda niyan. She thinks she is better than the Supreme Court. Napakasama pong attitude yan para sa mga abogado. Bakit? Because we are officers of the court. Kung meron po tayong hindi gusto sa ginagawa ng korte, sumunod tayo because we are officers of the court. Huwag nating i-criticize. Kasi, korte yun eh. Kita mo, yung ginagawa niya, yung sinasabi na yung impeachment court daw ay unconstitutional at ultra vires o kalabisan yung paghingi ng certification. Opo. Na yung impeachment ay hindi lumalabag sa 1-year ban at yung 20th Congress ay interesado pang ituloy yung impeachment complaint na isinulong noong 19th Congress pa. Sabi niya, unconstitutional yan, impeachment court yun ha. Court din yun. Kahit anong sabihin mo, it's still a court. Not only a court constituted under the provisions of the Constitution. Bago sasabihin mo unconstitutional, hinamon ko siya, di ba? Sabi ko, kung tingin mo talaga, Manang Laila, na mali yung ginagawa ng impeachment court, bakit ayaw kang pumunta sa Supreme Court? Natatakot kang matalo na naman. Natatakot kang makagalitan na naman. Mga tirada mo eh. Bakit ang hindi tingnan ni Laila kung talagang constitutionalist siya? Yung bilis noong pagkapasa ng impeachment na hindi naman naintindihan ng mga miyembro ng House. Ito na mga kababayan, magre-react naman tayo dito sa mga bagong statement ngayon ni Attorney Ferdinand Topacio laban dito sa mga bagong banat ni Congresswoman Leila de Lima patungkol dito sa impeachment complaint mga kababayan or impeachment case na kinaharap ngayon ni VP Sara Duterte. At ito nga po mga kababayan, panic mode na daw po ito dahil or nagpanic na daw ito mga kababayan si Congresswoman de Lima dahil dito sa kautusan ngayon ng Supreme Court na hinihingian po itong kamera ng mga dokumento mga kabayan, no? Itong verified information at itong mga under oath na mga documents regarding po dito sa mga proceedings ng impeachment complaint ni VP Sara. At ito nga po mga kababayan ang ikinabahala ni Congresswoman de Lima na baka daw hindi matuloy mga kabayan, no? Or ma-delay itong impeachment trial dahil dito sa mga ginagawa ngayon ng Supreme Court. At
tandaan natin na 4 na complaint mga kababayan yung nandoon sa Kamara, no? 4 yung nag-complaint, nag-file ng impeachment case or impeachment complaint. At ito yung pang-4 yata, kung hindi ako nagkakamali, yun yung kinuha nila. At yung 1, 2, 3 na mga nag-file ay hindi po nila ginawa mga kawan, or hindi po nila ginawa ng action, hindi nila sinama or hindi agad sila nag-take ng action. Hinintay pa nila itong pang-4 na impeachment complaint mga kababayan. So saka pa sila kilos, no? At yun nga po, sabi ni Atty. Topacio ay baka nakalimutan nitong mga congressman na ito na meron pong 1-year ban na bawal pong mag-file ng impeachment ng more than one sa within the same year. So yun po yung technicality mga kababayan, no, na parang kinaharap ngayon din ng Kamara itong prosecution dahil dito sa 1-year ban mga kababayan. At yun po yung dahilan bakit pinabalik ng Senate Impeachment Court mga kababayan, no, itong complaint na ito doon sa House of Representatives para hingian nga po nila ng certification na talagang hindi po sila nag-violate doon sa 1-year ban ng impeachment complaint mga kababayan, no. Ayan, so matatandaan natin na si Senator Bato ay talagang nagmotion para ma-dismiss itong impeachment complaint laban kay BP Sara, pero nag-amend po itong si Senator Alan Cayetano na imbis na totally dismissal ay remand na lang mga kababayan, remanding. So ibabalik sa Kongreso, sa House of Representatives at ayusin nila itong complaint na impeachment complaint at hingyan nila ng certification na talagang hindi sila nag-violate dun sa 1-year ban mga kababayan. So pati na rin po itong kay Congressman Marcoleta or now Senator Rodante Marcoleta mga kababayan, kasi meron po siyang mga pronouncement din na kunin niyang witness or parang merong isang congressman mga kababayan na nakausap niya, kasama niya dati, na kunin niyang witness or kunin niyang i-examine niya mga kababayan, no? Parang ganun yata yun. Tatanungin niya doon sa impeachment trial, tatanungin niya kung talagang naintindihan niya yung kanyang pinirmahan mga kababayan na impeachment complaint laban kay BP Sara Duterte. At yun nga, 35 pages ata kung hindi ako nagkakamali, no, yung impeachment complaint. At siguro nasa 30 minutes yata lang mga kababayan yung time na binigay sa kanila at napirmahan na po ng 215 na congressman. At meron pa nga humabol mga kababayan, no, na pumirma din doon sa impeachment complaint laban kay BP Sara. At noong February pa nga po nila, no, in-endorse doon sa Senado mga kababayan. Pagdating naman sa Senado mga kababayan, dahil yung time na yun ay pa-adjourn na po sila dahil mag-re-recess, no, dahil election period po yon, ay talagang criticize din po nila mga kababayan itong mga senador natin dahil inuupuan daw nila yung impeachment complaint ni BP Sara, hindi agad nila inaksyonan. At para sana magsagawa na agad ng trial mga kabayan, no, gusto nilang mag-convene agad yung Senado para mag-umpisa agad yung impeachment trial. At yun nga po yung nangyari, talagang criticize nila itong Senado mga kababayan. At sagot naman po ni Senate President Chis Escudero ay hindi sila pwedeng diktahan ng House, no, dahil sila mismo doon sa House ay inuupuan din po nila ng ilang buwan, 4 na buwan ata or 3 buwan bago nila inaksyonan, no, yung impeachment complaint laban kay BP Sara. So pagdating sa Senado ay yun din yung ginagawa nila ng mga senador mga kababayan. Hindi nila minamadali at inaaral nila yung impeachment complaint at hinihintay nga po mga kababayan, no, nitong pagdating ng 28th Congress, saka pa daw nila aksyonan mga kababayan, no, mag-start itong impeachment trial laban kay BP Sara Duterte. So abangan natin mga kababayan itong kabang-abang ngayong 28th Congress. Magsimula na po sa July 28, no, matapos po ng sunan ni Pangulong Bongbong Marcos ay mag-resume na mga kababayan, no, mag-umpisa na itong 28th Congress ng Senado mga kababayan. At for sure mga kababayan, kukwestiyonin po ito ng kampo ni BP Sara, no, yung technicality na pwede pong tumawid ba itong impeachment complaint na
nung 19 Congress pa nagsimula, no? At tingnan natin kung ano pong mangyari, mga kababayan, dahil iakyat daw po ito doon sa Supreme Court din. Although meron na pong pending cases, no, dito po sa Supreme Court, may mandamus na i-file ng ni Attorney Torion, at maging si BP Sara ay meron din pong petisyon dito sa Supreme Court. So abangan natin kung talagang tutulay ba or tatalon ba dito sa 28th Congress itong impeachment complaint laban kay BP Sara Duterte, mga kabayan. So ano pong opinion, mga kabayan, dito po sa mga statement, mga pronouncement ngayon ni Attorney Ferdinand Topacio laban naman dito kay Congresswoman Leila de Lima. At para po sa ating opinion, mga kababayan, ay parang nag-flashback po sa atin, no? Yung 2011 na kung saan talagang challenge nito ni Senator Leila de Lima ang Supreme Court about nga doon sa kanyang ginawa doon kay former President Gloria Arroyo. At ito nga po si Attorney Topacio ang nag-ano sa kanya ngayon, no? Binanatan siya ngayon. Napakagandang debate sana ito, mga kabayan, kung magharap-harap po itong si Attorney Topacio din at si Congresswoman Leila de Lima, dahil abogada naman din siya. Magandang laban to, mga kababayan, kung magkadebate itong dalawang ito. So ano pong opinion nyo, mga kababayan? Ano pong masasabi nyo dito sa mga pronouncement ni Attorney Ferdinand Topacio laban dito kay former Senator, former DOJ Secretary, now Congresswoman Leila de Lima? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.